Bago nga pala tayo magsimula sa content natin sa ngayong araw na to, gusto ko lang munang i-shoutout itong si Idol Rapi. No, nagtataka ako sa kanya, hindi ka ba nag-high school? Hindi ka ba nag-grade 1? Kasi sinasabi niya dito, no, PM po sa mga gustong mag-avail, hindi kami nakaka-reply sa comment section. Hindi daw sila nakaka-reply sa comment section, pero may mga comment sila. Sa comment section, may mga post sila. Nagtataka ako dito kay Idol Rapi kung hindi niya alam yung pagkakaiba ng hindi nakaka-reply sa hindi nagre-reply. Kapag sinabi kasing hindi nakaka-reply sa comment section, it's either na maaaring nakaban ka sa comment or restricted ka sa pagko-comment dyan sa comment section. So, pangalawa, yung hindi talaga sila nagre-reply kasi gusto nila baka direct na i-message sila. Nagtataka ako dito kay Idol Rapi, baka hindi niya alam yung pagkakaiba ng hindi nakaka-reply sa hindi nagre-reply, no? Nakapagtaka na kapag high school naman siguro sa Idol Rapi. So, ayun lang. At simulan na natin yung ating content. Napakadami nang nagtatanong sa akin dito. Pero eto yung pinakabago na nagtanong, shoutout sa'yo Roxy. Sabi kasi niya dito, okay ba dye ink muna gamitin dito tapos pa-flash na lang para i-convert into pigment ink? And then may mga nagko-comment nga kasi sobrang dami na itong mga nagko-comment na to. Sabi nila, okay lang ba na gamitin muna yung original ink na kasama dun sa binili na printer para kapag ka wala ng warranty, tsaka na lang daw nila ipipigment. May mga ganong senaryo. In short, mga tropa, natatakot sila na gawing pigment ink agad yung kanilang mga printers. So gusto muna nilang mapalagpas yung warranty bago sila mag-pigment. And then may mga nagtatanong naman, sabi nila, boss, pigment ink ako simulat sa pool. Okay lang ba na i-transfer ko into original ink ulit para maging original ink ulit yung aking printer para mas sumaba daw yung lifespan? May mga ganong senaryo na nagko-comment. So ang sagot dyan, pwede. Sa mga natatakot, alam ko natatakot kayo na mag-pigment ink kasi baka mawalan nga ng warranty. Kasi kapag ka nag-pigment ink ka, antimano, wala ka ng warranty. Pero eto, no, pampalakas ng loob mga tropa. Real experience to. Yang mga warranty na tinatanggap ninyo sa mga Epson or kahit anong mga printer, pampalakas lang din ng loob sa inyo yan para mag-purchase kayo ng mga printer na yan. So ganito kasi, halimbawa may senaryo, ginagamit mo na yung printer, tapos nasira mo yung printer pero pasok ka sa warranty. Kapag ibinigay mo yan sa service center, 1 buwan tatambak yan doon. Sasabihin sa'yo, sir, 1 month bago nyo tumakuha. Syempre, paano yung mga projects mo kung yun lang talaga yung printer mo? Kaya mas maigi na ipacheck mo na lang sa technician para hindi maunsyami yung inyong mga projects or yung inyong trabaho sa paggamit ng printer ninyo. Yung mga warranty na yan, huwag kayo masyadong magpapaniwala dyan. Itatambak lang yung mga printer nyo dyan. At kapag walang mga pamalit na parts dyan, mas tatambak. At babayaran nyo rin yung mga parts dyan, yung mga printer head kung masisira yan. Ang libre lang dyan sa inyo, yung service lang, yun yung sa warranty nun. Maniwala kayo mga tropa, sinasabi ko sa inyo. At kagaya nga ng sinabi ko, pwedeng ganun yung gawin nyo. Pero sa mga bagong printers, sa mga bagong models, kagaya ng mga printer na to, Epson 8050, mga Epson 11050, kapag mga ganitong printer yung gagamitin nyo, halimbawa dye ink muna yung ginamit nyo, which is kung ano yung included dun sa printer. Sa pagkakaalam ko kasi, iba na yung design ng kanyang damper. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung damper, eto yung damper kung saan lumalabas yung ink papunta sa printer head. Iba na yung design ng damper ng mga bagong unit. So hindi mo na pwedeng higupan. Sa pagkakaalam ko, no, kasi na-share sa akin ni Tropang Bentek dun sa kanyang printer na Epson 8050, iba na daw yung design ng damper. And then which is nakita ko nga sa mga ibang content creator, iba na nga yung itsura. Kasi may nagbaklas nung printer na 11050, sabi niya pinapalitan daw niya ng printer head yung kanyang Epson 11050, and then nasira, ay hindi pala 11050 yung kanyang pinabaklas sa technician, no? Ito pala yung 14150. Nasira yung kanyang printer head, and then kasi ang gamit nga niya dye ink, tapos nag-pigment ink siya. Ang ginawa niya, tawag nito, nag-power flash lang siya na nag-power flash kasi wala siyang idea, and then ayun nga, sinalpakan niya na lang ng pigment ink, no? So ayun, nangyari, nasira yung kanyang printer head na, tapos nagpa
technician siya, pinalitan yung printer head, hindi na gumana. So, binibenta niya na yung ganito. Nakita ko a few days ago lang, ano na bang petsa ngayon? July 11 ngayon. Siguro mga July 8 ko nakita yung post na yon. Hindi ko na maalala kung anong groups sobrang dami ko kasing groups. So, sa mga ganitong design na mga printer, yung mga bago, medyo alanganin. Alanganin yung dye ink muna bago pigment ink. Kasi kung makikita nyo sa printer na to, yung kanyang ink, ayan hindi naman dye ink yung gantong kulay Yung gantong kulay, pigment ink yan. Kung makikita nyo dito, ayan So, okay lang yan na i-pigment ink nyo. Ayun nakikita nyo, hindi naman ganyan yung kulay ng dye ink. So, eto pa, 'di ba? Hindi ganyan yung kulay, lalong-lalo na yung kulay dilaw. Sobrang creamy nung pagka-yellow niya. Kapag dye ink, medyo maitim dapat yung yellow. Ayan Eto, ganito yung itsura ng dye ink, ganyan. Pero pagka ganito, pigment ink yung mga ganyan. So, medyo alanganin ako na isuggest ko sa inyo na mag-dye ink muna kayo sa mga ganito. Kasi ganun din ang mangyayari yan. Kagaya nga ng sinabi ko, iba na yung design ng mga damper nila. Hindi mo na mahihigupan ng ganito. Pero kapag yung inyong mga printer naman ay mga ganito lang, yung mga sinaunang design, yung wala pang mga maintenance box, ayan, pwede. Kasi pwede mo siyang i-manual higop yung mga ganito. Epson 3210, Epson 121, Epson 5290, Epson 805, Epson 850. Yan, yung mga ganong printer. Ito pa, yung mga Epson 1250, ganito. Pwede yung i-dye ink kasi madali mo lang ma-manual flash yung inyong mga ink. Kagaya na itong ginagawa na ito ni Bentech dito sa video na to. Ganito kasi yung gagawin nyo kapag once na dye ink nyo muna, ginamit yung inyong mga printer. Tatanggalin nyo yan, babaklasin nyo, hihigupan nyo gamit ng syringe para mawala yung mga ink sa mga ink tank nya, yung ganito. And then, kung medyo maselan ka from dye ink, gagamitan mo pa siya ng ganito, ng cleaning solution. Lilinisin mo yung tangke, lalabahan mo, pwedeng tubig-tubig, pero ang pinaka-importante, eto malinisan mo din tong mga damper, kung talagang maselan ka. Pero kung hindi ka naman maselan, kagaya na itong ginagawa ni Bentech, alisin mo lang yung mga ink na nakalagay dyan, i-secured mo lang na wala at mauubos yung natitirang dye ink pati sa tank, tapos lagyan mo na siya ng pigment ink. Pwede yung ganon, and vice versa. So halimbawa pigment ink ka naman, so gusto mo ulit bumalik sa dye ink, make sure mo lang na ma-drain mo maigi, lalong-lalo na yung mga ink dun sa printer head, kasi yung printer head meron din na nakatira or merong konting ink doon sa loob ng printer head. So pwede mo siyang bugahan ng hangin, eto gamit yung syringe, or kung talagang medyo maselan ka, pwede mo siyang bugahan gamit etong cleaning solution, or pwede mong baklasin yung printer head na yon, tapos ibalik mo ulit para wala talagang matitira na dye ink. Kasi kapag nagmix yung dye ink at pigment ink, possible na masira yung inyong mga printer head. Kaya kailangan walang magiging mixture ng pigment at dye ink kung talagang medyo maselan ka, kasi medyo sa parting ganito, yung pagpapalit, halimbawa ayun nga yung pagko-convert from dye ink to pigment ink to pigment ink to dye ink, paswertihan na lang din sa mga makukuha nyo na equipment. Sa lahat naman ng mga equipment na mabibili nyo, medyo paswertihan naman yan kahit sa mga rep, kahit anong appliances. Minsan natataon talaga na makakatsamba ka na sira or sirain na appliances. And then medyo minsan makakatsamba ka naman talaga na sobrang tibay, pambardagulan na equipment. Ganun naman talaga. So ayun, pagka mga ganito, yung mga lumangan design, goods na goods. So sa mga ganito, sa mga bagong model, ay highly suggest na talagang aralin nyo muna na kung paano mag-pigment ink at kung saan siya magandang ginagamit. Ayun So ito bakit ilalagay ni Epson yung ink dito na pigment. Sa pagkakaalam ko, syempre pigment yung ganyang kulay, makreamy. Ayan naman yung pinaka-indication ng pigment Ayun yung dilaw niya, diba? So kung i-compare mo sa dilaw dito, ayun yung dilaw na ganyan, eto yung dye ink, diba? So pagka mga ganito, mag-stay na lang kayo kung ano yung unang-unang ink na nilagay nyo. Kung pigment, mag-pigment ka na lang. Kung dye ink, mag-dye ink ka na lang, diba? Pero kung hindi ka naman maselan, i-power flash mo kung talagang gusto mo mag-convert from
dye ink. Kasi alam ko natatakot kayo na gusto nyong munang palampasin yung warranty na 2 years eh. No, 'di ba? Yun lang naman yung inaano ninyo eh. So wag kayong matakot doon sa 2 years na yan kung ikagiginhawa at magagamit nyo talaga yung printer. Kung ano talaga yung para saan talaga yung printer na yun. No? Ayan, no, 'di ba hindi naman dye ink yung kulay na ganyan. So, ayun lang ako, pero personally naman hindi pa ako nakakapag-backlash ng ganitong printer eh. Pero nakikita ko nga iba na yung design eh. Iba na yung design ng ganito. Parang magtataka ka kung paano mo ihigupan yung damper na yun. So, kung gusto nyo pang malaman yung ibang kabuuan ng mga detalye tungkol doon sa itsura ng damper, i-message nyo na lang siguro to si Bente kasi siya mismo na experience niya. Ganun nga yung ginawa niya. Nag-dye ink muna siya sa kanyang 8050. Eto, real shit to ha, tunay talaga to. Yung Epson 8050 niya before, dye ink niya na muna ginamit. And then parang mga ilang months, tsaka siya nakapag-decide na gawing pigment ink. Pero ganun nga yung nangyari. Ayun, nasira yung kanyang pigment ink. Tapos binigay na lang niya dun sa isang subscribers, sa isang fellow content creator din na parang pinarts out. So, ayun, sana makatulong itong video natin. Inuulit ko, no, kapag ka mga ganito, mga sinaunang model, 1210, 3210, 5290, 1250, 805, 850, or kung ano pa mang mga lumang printer yung mga nabanggit ko at hindi ko nabanggit, pwedeng ganun na senaryo. Dye ink to pigment ink to dye ink, vice versa. Basta linisin nyo, or kung hindi kayo maselan, salinan nyo. Pero wag nyong paghahaluin flush nyo muna, power flush. Ubusin nyo ng ubusin yung ink na nakalagay sa ink tank. At kung mas maigi, ganito, higupan nyo yung damper. Pero kapag mga ganito, yung mga bagong model, yung merong mga maintenance box, nako, hindi ko may sasuggest sa inyo na papalit-palit kayo ng ink. Ito yung nakita ko talaga na na may isang nagbebenta na pang parts out na lang kasi from dye ink, ipinalit niya sa pigment. Pero hindi niya pinlash, kumbaga nagprint lang siya, inubos niya. Ibig ko sabihin na pinlash yung ganito, yung hinihigupan manual. Pero sa tingin ko, pinower cleaning niya yun hanggang siguro maubos yung ink. Pero ayun, nagbara. Kaya sana sa mga nagpaplano na at natatakot na mag-pigment ink, stay na lang kayo muna sa dye ink. Kasi kung hindi pa buo yung loob nyo sa paggamit ng pigment ink, na which is yung printer mo talaga ay nakalubog na yan sa lupa no? Parang isinugal mo na talaga yung printer mo. So kung hindi ka pa ready na mangyari yung ganon, hindi ka pa pwede na gumamit ng pigment ink. Kung tanggap mo na nag-pigment ink ka at may chance na masira talaga yung printer mo, ayun. So kung tanggap mo na yun, ready ka na sa paggamit ng pigment. So like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan kayo dyan at sasagutin natin yan. Medyo wait lang kayo kasi sobrang daming nagko-comment, nagchat-chat sa akin, hindi ko kayo magawan ng video. Kaya minsan hindi na ako nagko-comment dito. Gusto ko gawan na lang ng video para rekta-rekta at maraming makapanood. Salamat nga pala sa mga nagko-comment, nagme-message, nagpapasalamat na ituloy-tuloy natin tong video natin. Huwag kayong mag-alala, tutuloy-tuloy natin to. Like, share, and subscribe. Huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe para tuloy-tuloy. Bye-bye. Huwag magpapauto kay Idol Rapi. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo.